Tema, kalugod-lugod na pagpapasalamat sa Diyos. Ipinagmamalaki nating mga Pilipino na tayo marunong tumanaw ng loob ng utang na loob sa mga tulong o biyayang natatanggap. Ang ganitong magandang pagpapahalaga ay pinupuri ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon. Kaya lamang, kung minsan, samantalang tayo'y handang magpasalamat sa mga tao, di naman tayo kasinong nagpapasalamat sa Diyos na pinakadakilan natin sa kapagpala. Nagpapasalamat sa Diyos ang tunay na Kristiyano bilang individual at bilang kabahagi ng pamayanan, lalo na sa pagdiriwang ng Eucharistia, ang pinakadakilang pagpapasalamat sa Diyos. Magpasalamat tayo sa natatanging paraan para sa ating mayamang pamanang pangkalinanan, habang ipinagdarasal ang mga kapatid nating etniko ngayong linggo ng mga taong katutubo. Magsitayo po tayong lahat para sa masipang pakikipagbahagi sa pagdiriwang ng Noong panahong iyon, sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng ganito, Jesus, Panginoon, pahabag po kayo sa amin. Nang makita sila ay sinabi niya, humayo kayo at pakita sa mga saserdote. At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ang isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sinabi na Jesus sa kanya, tumindig ka at humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. The theme of our gospel today is about gratefulness. And a true grateful person is happy indeed. Ang isang taong marunong magpasalamat ay isang taong totoong masaya. Sa bansa ito, in Sweden, we always hear these words, taksumike, tusintak, takatakar, takskatuha, takskatulo, kaupa, kalima. We used to hear that in the groceries, in the train, in buses, and even you pay in a store. Taksumike, taka, and then when you ride a train, and if you show your tickets, kung ang sabihin ng konduktor, taksumike, takataka, no? Napaka-normal ng mga words. We are exposed with these words. Thank you so much. And even in the family, the children, after they eat, Mama, takfo mother. Iwan ko lang, marunong pa tayo magpasalamat mga Pinoy. Sometimes,
may dalawang klaseng mga tao. Pag nagpasalamat, "Oy, Bes, salamat talaga ha. Binigyan mo ako ng regalo." Anong sasabi? "Naku, kunti lang naman yan. Cute-cute pa." No? Minsan, huwag mo naman akong bulahin. Hindi ka naman talaga natuwa. Parang hindi genuine. No? Minsan, binibigyan ka ng regalo. Instead na magpasalamat, nagre-reklamo. Alam mo naman, ang favorite ko yung pink. Bakit blue yung binigay mo? Minsan, binibigyan ka na ng regalo. Mamahalin, pero gusto mo pa yung isang brand. Yes, yung isang brand gusto ko. Sometimes we forget to say thank you. And sometimes it's difficult to say thank you to the people who are kind and good to us. At lalong-lalo na, yung mga taong nagkaroon tayo ng utang na loob. Salamat sa Diyos. Siya
the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God the Father of our Lord Jesus Christ has freed you from sin, given you a new birth by water and the Holy Spirit, and welcomed you into His holy people, who now anoints you with the chrism of salvation, as Christ was anointed priest, prophet, and king, so you may live always as member of His body, sharing everlasting life. Amen.